Hello guys, and welcome again to my channel. This time it's going to be a different session, a different video. So ngayon wala po tayong lesson o wala tayong billiard game na ipapakita o reels or shorts. But this time around it's going to be a fast talk. Some questions being asked doon sa channel. Gusto ko i-address ng isang explanation. So I've got here 9 questions na frequently asked ng mga subscribers. So shall we start? So the first question is, when did you start playing billiard at bakit billiard yung napili mong sport? So guys, I started playing billiard August 2022. So that's just about nearly a year ago and 6 months. So, bakit billiard yung napili ko? Mukha lang akong bata, pero I'm already 50. I'm 50 years. So, I turned 50 last December. And, syempre, pag may edad na, hindi ka na, mahirap na mag-basketball, mahirap na yung mga contact sports, so whatsoever. So, ito yung nakita ko na parang, pwede kang gumalaw-galaw around the table, tapos gumagana din yung utak mo. It's also a strategic game na talagang tamang-tama doon sa age namin. Tapos yung mga kagrupo ko din, we formed a group. So kami din, we have this common denominator itong billiard. Ayan. So ito yung napili ko na sport. Second question na tinatanong nila is, talaga daw ba bilyarista ako? So guys, not to disappoint you, hindi po talaga ako bilyarista. Hindi talaga ako nagbibilyar. So sabi ko nga, nag-start lang ako noong August 2022. So by profession, I am an assistant vice president sa isang private company, sa isang financial institution. So toxic. And one of the reason why I chose billiard is pag kasi naglalaro ka, tumitira ka ng bola, hindi mo naiisip yung stress sa trabaho, nalilimutan mo for a while. Kasi sabi nga, di ba, the brain can only occupy one thought at the same time. So, isa lang yung naiisip mo. So, pag nagbibilyar ka, hindi mo naiisip yung trabaho. Nalilimutan mo pansamantala. Okay? So, hindi po talaga ako bilyarista. And I only play siguro mga once or twice a week. Sometimes nga 3 beses nga lang sa isang buwan. So, ganun lang yung mga laro namin pag may mga fellowship kami sa grupo. So, one funny questions also I encountered sa mga subscribers, which I'm flattered. Pwede po bang magpaturo ng bilyar? Okay, how much po yung rate nyo? So, again, not to disappoint you guys. So, hindi po ako nagtuturo ng bilyar. Lahat po ng natutunan ko, na-experience ko, I also learned it from the YouTubers, especially yung mga professionals. So, sa atin kasi maraming magaling magbilyar, kaya lang, they don't have the luxury of time mag-YouTube, kasi gagawin mo pa yung video, mag-video editing ka pa, gagawa ka ng graphics, mag-idadab mo pa, and so on and so on. So, yung iba, nakakagawa, pero very limited time. Iba naman magaling magbilyar pero wala sila yung background in teaching or yung comprehensive approach na step by step. And yung iba naman ay hindi ganun katyaga magdetalye o magturo. So ako naman sanay and I have the time, kaya lang I don't have o hindi ako ganun ka shall I say ka-skill. Sabi nga, di ba? You cannot give what you cannot have. Kasi yung iba naghahanap na, sir, puro naman pang-beginner yung tinuturo mo. Wala bang pang-intermediate o pang-advanced? So actually, I cannot teach an advanced lesson kasi I don't have it yet. I don't have the skill yet. I'm not that proficient. So, kung babasahin nyo po yung aking description, beginner level lang po ako. So, kung ano yung alam ko, at experience ko, natutunan ko on hand, yun lang yung aking i-impart. So modestly aside, kung ano lang alam ko, yun lang po yung i-share ko. So I don't share something that I do not know. Kasi common sense, it's very difficult magpanggap. So yun po.
I'm just being honest. Pero, meron akong gagawing video this coming month. It's going to be a full-length, comprehensive approach ng full beginner. Isang talagang pang-beginner. From zero knowledge up to the time na makakahulog ka na ng mga 3, 4 na bola o 5 bola. Number 4 question na tinatanong nila, Sir, anong level mo na or category mo na sa billiard? So, modestly aside, still, John Jake for myself, ako po ay isang I think I'm still a Class D beginner player. I'm not even in the low amateur rank. Sumasali ka po ba sa mga tournament? For me, pwede naman sumali. Kaya lang, syempre, may trabaho tayo. One time, sumali nga kami ng full body ko sa isang tournament. Humahangos pa kami kasi hinabol namin yung traffic after office. Tapos, pagod na pagod kami pagdating namin doon kasi iniiwasan namin ma-default. Kasi second round, pumasok kami second round. So, ang hirap na may trabaho, hindi ka full time, tapos habulin mo. And at the same time, yung practice mo was a week ago pa, alam mo yung ganung feeling, tapos sasalang ka sa tournament. So, kung talagang gusto mong gumaling sa bilyar, you'll practice like 5 hours to 8 hours a day, which we don't have that luxury ng time para mag-practice. Sabi ko nga, di ba, once a week or even thrice a month, ganun lang kami laro namin. Tapos katuwaan pa, kantsawang pa, sablayan pa. So, kaya hindi ako sumasali, hindi kami sumasali masyado sa tournament. Kasi alam na namin yung kahihinatnan, no? Kasi pag nagbilyar ka, dapat talagang tutok ka. In whatever you do, whatever endeavor na pasukin mo, dapat talaga nakafocus ka. Or else, nothing will happen dun sa ginagawa mo. For us, this is just our stress reliever at pastime. Kasi masaya magbilyar, lalo na kung grupo kayo. Ayan, bonding. That's my primary objective. Number 6 question is very funny kasi magiging bias ako dito. Ang tanong, sino daw ang favorite cue maker mo o repairman? So, syempre, Nimrod tayo. So, si Nimrod, syempre, tropa ko na rin si Sir Nimrod. At pulido naman siya talaga gumawa. Pulido gumawa, maganda gumawa, mahusay. Yung mga cue stick niya is quality. Okay? At medyo mailalapit mo naman doon sa mga branded. Kasi may iba kasi yung wisdom ni Nimrod eh. Meron siyang innovation. May innovation siya. Kaya lang, syempre, kulang siya sa manpower. So, I'm speaking in behalf. Kaya kung minsan, natatagalan yung kanyang paggawa ng tako kasi talagang wala siyang masyadong manpower. Actually, almost siya lang kasi yung gumagawa lahat. So, favorite cue maker, Nimrod, Senisa. So, number 7 question is, anong favorite cue stick na gamit mo na? Okay, ito, hawak ko siya. Now, this is a J&J Black Arrow. Okay, Black Arrow carbon fiber. Tapos may Sneaky Pete na nilagyan ng wrap. So, this is a Predator Sneaky Pete, yung SP Predator 4-point. So, ito yung favorite ko ngayon. Pero before this one, it's a BK Bot first generation with the first generation 314. Yon. And before yon, another favorite ay yung isang 3143. Friendly user 3143 10 splice, Predator din. Ang bat ko ay gawa ni Sir Nimrod, okay, lizard skin white. Pero blue-gray yung check nyo dun sa mga videos, andun yung favorite na mga naging tako ko. So yung 3 lang yung naging favorite ko. Okay, 8 question is, sino yung favorite local player mo? So, lahat naman, siyempre si Efren, diba? Yun ang gusto nila. Pero, siyempre, given na yun si Efren, si The Goat, si Magician. One of my favorite is si Carlo Biado. Okay. Magaling siya. Lahat naman magaling. Kaya lang, yung tira niya kasi parang very sharp. Very sharp yung tira niya. Tapos, hindi siya ganun ka-flashy. Okay, hindi siya ganun ka, I don't know, hindi siya cocky.
Simple lang. Simple lang. So, I happened to meet him personally doon sa one of the billiard hall dyan sa Paco. So, bait naman. Bait siya. So, another is Dennis Orculio. Si Champ Dennis, the RoboCop. So, yung dalawang yun. Ayun. Madalas yun kila Nimrod. So, foreign naman, sa foreign, I chose Fedor Gorst. Si Fedor kasi parang, para siyang walang emotion. Alam mo yun, parang hindi sasablay. Parang napaka-focus na focus siya. So, yun ang gusto ko sa niya. And at the same time, yung kanyang perfect yung mga galaw niya. Yung fundamentals, yung paglapag niya, yung sight niya, okay, yung alignment niya, yung stance niya. Yun yung gusto ko kay Fedor Gorst. Fedor, Biado, and Orculio. And last question, number 9, is bakit ko daw binibenta yung mga taco ko? Lalo na kung favorite ko, bakit ko daw binibenta? Okay, one of my advocacy, of course, just like other YouTubers, they buy cues and they review. So what's the purpose? When you go to your local cue store, okay, syempre, hindi mo naman subok yung taco na yun, di ba? So, hindi mo alam yung performance. Example, you're going to buy a 30,000 shaft. Okay, pero before you buy that, check nyo muna yung review ko yung performance, tanong-tanong muna. Dati wala pa YouTube. So, ginagawa ng iba, nagtatanong-tanong muna, nagamit mo na ba ito, nagamit mo na ba ito. Ngayon, via technology, malalaman mo ano yung performance ng isang taco o isang equipment. So, that's what I do. I try to help also kasi sa iba English eh. So dito sa atin bihira lang kasi yung nakikita ko nagre-review ng mga taco. I don't know, baka hindi ko lang nakita yung iba. Pero yun ang ginagawa ko. I'm reviewing shafts, I'm reviewing cue sticks on my yung afford ko, no? Kasi these are all my personal money, my resources. So I try to buy cue sticks tapos I review them for the benefit ng mga naghahanap kasi bago bumili, kasi hindi ka pwedeng bumili sa store tapos pag hindi mo nagustuhan ibabalik mo, or subok muna, try ko muna kung maganda pa, tama, tapos pag hindi ko gusto, wala pong ganun. So sometimes ako lang yung generous na ganun, pinapatry ko muna bago bilhin. Pero actually sa market, sa merkado, hindi po, sa merkado out there, hindi mo po pwedeng pasubukan muna kasi you know what I mean. So, kaya ako binibenta kasi aanhin ko naman yung isang damakmak na mga taco, no? So, mga nagamit kong taco, yan, ito yung Black Arrow, bunch of Predator shafts like yung Vantage, nagamit ko na yung Vantage, 3141, 3142, 3143, Z-Shaft 2, Z-Shaft 3, what else? Vantage, first generation 314, P20, Perry, Qs, yan, nagamit ko na din po yan. May mga review po ako, tingnan nyo sa link, o tingnan nyo sa loob ng channel, yan. Tapos, Pampanga Qs, I've used Pampanga Qs. So, by Saturday, meron akong Boy Meneses, so I'm going to feature Boy Meneses, tsaka, if okay, kung makakuha ko isang Roy Bautista, kasi nagtatanong, Sir, ano naman yung mga local Qs? So, I've used also Nimrod low deflection Q. So, low deflection talaga siya kasi ginawa ako ni Sir Nimrod ng isang Mini 314 at magugulat ka sa patama ng Nimrod NC2 low deflection. Talaga naman low deflection siya. So, yun yung sinasabi kong wisdom ni Sir Nimrod. What else? MIT Q. So that's an above average, or that's the middle class. Nakalinya yan together with Perry, Fury, yan yung MITQ. So what else? Yun yung mga nagamit ko na cue sticks that I reviewed. At yung iba nagtatanong regarding Eclat, mag-review daw ako ng Eclat. Review ko daw yung mesh. Yan, hindi ko pa nagagamit yung mesh. Pero I'll try using at least yung isang W700 or yung X Pro.
one of these days, Mess and Synergy. Yung Synergy, hindi ko siya na-feature, pero I've tried Synergy once sa isang nakalaro ko sa billiard venue. Ayun, so para siyang J-Flower. I had J-Flowers also, J21, okay, JF21. Tapos nagkaroon din ako ng JF10. Yan, I've tried JF10. So basically para din siyang Synergy, except for the white bolt. Iba siya sa white bolt. Ito kasi para siyang carbon fiber na parang kahoy yung feel mo, pati tunog niya. This doesn't have that tonky sound. So what else? Conlien. I've tried Conlien, KL09 Conlien. So basically pare-pares naman ang shop nila, nagkaiba lang sa bat. So hindi na ako nag-attempt bumili pa ng mag-try pa ng ibang Conlien, what do you call this, acoustics. So that's it. Yun lang yung usual na encounter ko, mga questions that I would like to answer directly ng isang sagutan para lahat malaman yung sagot dun sa siyam na mga tanong na yun. So please hit me in the comment below if you would like to say something, kung may reactions kayo sa statements ko or sa video na ito. Tapos please subscribe and share, and watch out for my next video. I'm going to feature a whole length of beginners comprehensive lessons from part 1, part 2, part 3, kung paano mag-stance, paano mag-stroke, paano yung plangketa, paano dumapa, saan titirahin yung bola for a beginner, paano yung stroke mo, and yung full length of fundamental, which is very important kasi pag di mo na-establish yung foundation, paano mag-start, you'll be having a hard time learning, or mabagal na magiging progress natin sa billiard, at baka tamarin tayo or sawain tayo pag matagalan tayong matuto. So thank you for watching, and I hope you've learned something today again, and more power to all of you guys. Thank you.